At diyan po naganap ang madugong labanan ni Bumbo tsaka ni Anton Llanes. Yan. Diyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay sa pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Abangan. Ito ang nangyari dito ngayon. Oh, ha? At diyan po naganap ang madugong labanan ni Bumbo tsaka ni Anton Llanes. Yan. Diyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay sa pagtutuos
ng kasamaan at kabutihan. Abangan. At dahil dyan, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang lakas ni Pastor Apollo Kibuloy, eto na. Ayun, nagsisimula na po. Umpisa pa lang. Wala pang isang araw actually. Kalahating araw pa lang. Ayan na, nagsisimula na kaagad yung yung propaganda. Grupo ng manggagawa itinanggi na inendorse si Kibuloy. Ano ngayon? Tanginan nyo, maswerte nga kayo eh. Kung ayaw nyo, wag nyo. Akala nyo naman, madidisqualify yung yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. Eto na. Eto na. Panoorin natin. Posible raw maging independent candidate si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng issue sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance. Pero ayon sa COMELEC, hindi raw ito sapat na basihan para kansilahin ang kandidatura ng pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance. Tingnan nyo naman yung boss namin sa SMNI. Tingnan nyo naman si boss namin Marlon Rosete. Apaka-pogi. Imagine mo yung buhok niya. Tingnan mo, panis ang buhok ni Trillanes. Kita mo, di ba? Mukha siyang shogun ng mga Hapones. Tingnan mo naman yung buhok niyan. Walang nakatikwas dyan. Ganyan sa Kingdom of Jesus Christ. Service excellence. Hindi pwede dyan yung putyo-putyo. Kailangan ng buhok mo dyan nakaplansya. Kita nyo naman, di ba? Ayan po mismo yung pagpa-file ng COC. At ayan na nga, pakinggan pa natin to. Certificate of Nomination and Acceptance para tumakbong senador, si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kahapon sa ilalim ng Partidong Workers and Peasants Party. Pero sa isang pahayag, itinanggi ni WPP President Sonny Matula na pinirmahan ng mga opisyal nila ang kona ni Kibuloy. Oy! Attorney Sonny Matula! Utangin na mo, hindi ka naman importante. Hindi ka naman mukhang teka, labor leader ka? Paano ka nag-leader? Lideran ka. Sige, sabihin na natin. Hindi mo pinirmahan, wala kaming paki. Ano ngayon? Buloy. Hindi raw alam ni Matula kung sino ang pumirma ng kona ng pastor. Para sa COMELEC, hindi ito sapat na basehan para kansilahin ang... Ano ka ngayon? Hindi daw sapat na basehan para kansilahin yung COC ni Pastor Kibuloy dahil hindi ka naman daw importante. Hindi ka naman daw kilala. Kahit daw kidnapin ka ngayong araw, bukas, makalawa, mamatay ka, wala naman daw maghahanap sa'yo. Kaya okay lang yun, sabi niya. Okay lang yun kahit na hindi mo i-acknowledge yung pirma. Huwag ka mag-alala, kaya niya mag-isa. Hindi ka naman kagapuan ng arti-arti mo. Kandidatura ni Kibuloy. Kung ang problema na naman ay kona, I doubt po, preliminarily, kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel. In the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwede hindi makatakbo. Tama, Diego Latego, isaksak mo sa mukha mo yung pirma mo. Gusto mo, ipatato mo yung pirma mo sa mukha ng asawa mo. Para sayo na yan. O pwede makatakbo. Ayon sa COMELEC, 2 ang natanggap nilang authorized signatories mula sa WPP. Isa mula sa kampo ni Kibuloy, kung saan si Attorney Mark Tolentino ang chairman at pangulo umano ng... Naman pala si Mark Tolentino pala yung chairman at pangulo Tayo na para pala to, 2 paksyon pala to. Para pala tong yung kay Pacquiao at saka kay Cusi nun. 2 paksyon yung partido na ito. At sa paksyon ni Mark Tolentino, siya ang chairman at presidente. Sa kabilang paksyet, iba rin. Putang ina nyo, gulo-gulo nyo.
Mabuti na lang mag-independent ka na lang, pastor. Pabayaan mo ng mga pakshit na yan. Partido at Secretary General naman si Roberto Pascual. Sina Matula at 3 pang opisyal ng WPP sa isa pa. Sisiyasatin daw ng O yun naman pala eh. 2 pakshit pala yan eh. Walang hiya kayo talaga oh. COMELEC kung sino talaga ang lehitimo o tunay na authorized. Wag mo nang alamin, COMELEC, kung sino yung lehitimo, putangin na kanila na yan. Ibigay mo na sa kanila, samahan mo ng 5 piso, tsaka hopya. Para may makain sa mga hayop sila. Oh, pagka nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, putangin na luluhod ang mga yan, magmamakaawa. Kanila na yan. Ibigay na yan do, ibigay na do. Sorry na yan ha. Oh, wag mo nang hihiramin ulit yan. Signatories para sa mga kandidatura ng partido. Sana nga po yung partido mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh. Kasi para masyado tayo. Utangin na kasing yung pakshit na yan. Nauna pa mag-statement sa media kaysa magpasa ng reklamo sa COMELEC. Pukin ang ina nyo. Mga hayop kayo. Puro kayo politika, punyeta kayo. Sino ba nagbayad sa inyo? Magkano ba bayad? Diba? Tayo na nagbibigay na kayo ng opinion sa media, pucha, yung tamang proseso which is magreklamo kayo kung talaga may reklamo kayo ha. Magreklamo sa COMELEC, putangin na. Hindi nila ginawa. Ibig sabihin, putaragis, papogi rin to mga hayop na ito. Nagiging bias as against a particular candidate. Git naman ng kampo ni Kibuloy sila ang tunay na otorisado sa WPP. Pero para iwas gulo, maghahain na lang daw sila ng manifestation sa COMELEC para gawing independent candidate si Kibuloy. Hindi mo namin si Pastor sa gulo na yan. Pastor is willing to run as independent. Okay na yun, independent. Total naman, Independence Day. Oh, independent. Okay na yan. Mag-independent na lang tayo para tapos. Oh, para wala na silbi yung mga ano ba yan? WPP? West Philippine P? Anyway, maging escalate naman siya na malaki mga partido. Walang problema yan. Posibleng araw na maging independent candidate si Kibuloy ayon mismo sa COMELEC. Dahil 2 ang partido, 2 ang naka-authorized signatory, kapag po Tama, West Philippine pack shit yan. Puro kayo faction, mga pack shit kayo. Oh, dinamay nyo pa si Pastor sa kapakshitan nyo. Mga bullshit kayo. nagsabit sa parehas na posisyon, ang 2 grupo na ito, 2 signatory, nilalabas po magkaibang siya CONA, independent candidate, yung mismong kandidato. Plano namang maghain ng petisyon ni Matula para kansilahin ang isinumiteng authorized signatories ng kabilang grupo, gayon din ang CONA ni Kibuloy sa susunod. Ang ina nyo, plano nyo palang nagpa-interview na kayo? Maano ba naman? Ginawa nyo na para hindi na plano. Sunod na linggo. Sa isa pakipag-usap mo, pag-iusap ang hinahanap nila. Pero hindi. Wag na. Okay na yun. Okay na. Putangin, hindi ka importante. O, hindi ka importante kahit ano ka. Kahit magkatigdas ka ngayon. O, wala kayong pakialam. Hindi ka namin dadalami sa ospital. Hindi ka importante, sir. O, Atty. Sani Matula. Matulog ka na. Namin talaga matatanda na si Kibuloy ay maging kandidato ng WPP, lalo-lalo na akusado siya sa mga maraming krimen. Ayun na. Putangin na nyo. Ayun na. Putay na. Kapag ka lumabas yung mga ganito, akusado siya sa maraming krimen, lalong-lalo na yung sexual abuse ng minor. Pag lumabas yung mga ganito, puta, alam na this. Alam na this. Putangin na, may resibo. Matula, gago, mauubos mo rin niyang binigay sa'yo. Oh, pero yun na yung huli mo. Oh, pagkatapos nun, wala na, sir. Wala na.
Kaya naman pala. Oo, kaya naman pala mukhang ano to mukhang may kasyunduan dito mukhang nagkaroon ng kasyunduan Lalo na yung abuse or sexual abuse naman. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Nagbabalita mula sa frontline. Palakpakan. Siyempre, kailangan nilang i-highlight yun. Kasalukuyang nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong ganito, ganyan. Siyempre, kailangan i-highlight nila. Ano yan mga propagandistang mga hayop na yan. Hindi ba? Umpisa pa lang. Sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang Hindi pa naman nakakapagpahinga ng 24 oras Ano na kagad meron na kagad mga propaganda Boss, sabi ni Mike Abe, atupagin daw muna ni Pastor mga kaso niya. Huwag daw makisawsaw sa politika. Anong masasabi? Abay, Mike Abe, putang ina mo. Unang-una sa lahat, putang ina, wala kang pakialam sa buhay ni Pastor. At mas lalong walang pakialam si Pastor sa buhay mo, kaya wag mo siyang pakialaman. Kausapin mo muna yung amo mong si Bongbong na bakit meron tayong binitay na kababayan sa ibang bansa nang hindi niya nalalamang kupal ka. Yun ang atupagin ninyo. Bago nyo atupagin si Pastor at makisawsaw kayo sa kaso ni Pastor, tanginan nyo, noon gusto nyo harapin niya. Ngayon hinarap niya, ayaw nyo pa rin. Ano ba talaga? Mike Abe, bobo ka. Dati sabi mo harapin niya yung kaso niya, wag siyang magtago. Ngayon naman nagpakita na, sinarap na yung kaso, putangina, galit ka pa rin. Mabuti pa Mike Abe, kumain ka na lang ng tae. Baka may maganda pang mangyari sa buhay mo. Tanginan to si Mike Abe. Tanda-tanda mo na Wala ka pang pinagkatandaang kupal ka. Asikasuhin niya yung mga kaso niya. Bakit? Putangin, abogado ka ba niya? Wala ba pambayad ng abogado si Pastor para mag-asikaso ng kaso para sa kanya? Tangin na mas marunong ka pa sa kanya. Asikasuhin mo yung buhay mo. Unang-una sa lahat, di ka iniisip ni Pastor. Lagi mo siyang iniisip, kupal ka. Tangin na mo Mike Abe, Raptor lang yung meron kang, yabang-yabang mo. Hindi naman bagay sa'yo, dapat sa'yo kariton. Ayun to. Ito naman, si Boss Jing, nanuhay. Anong nanuhay? Putang ina talaga itong mga basher na to, mga walang utak. Anong nanuhay? Nanuhay. Ano yung nanuhay? Ano yung nanuhay, Boss Jing? Putang ina mo, bobo ka. Minsan ka na lang magta-type, gigil na gigil ka pa. Ano yung nanuhay? Tain ng mga basher to, mga walang silbi sa nuhay, no? Mga wala yung silbi na muhay. Anong manuhay? Putang ina mo, ngungo ka ba? Itong mga tain na to, ibang klase din talaga yung mga ano, no? Yung mga Jegulatigo, nanuhay. Ano nanuhay? Tangina, ganyan ang mga utak ng mga tulonggis, ng mga loyalistang bobo. Putay na, binlock nyo kagad, di na siya nakabawi. Ano ba yung nanuhay? Tangina, mali. Magre-retype ako, sabay biglang block. O, wala na. Tangina, kasi isa lang yung pag-asa mo makapang-bash dito, minali mo pa. Napaka-bobo mo talaga. Hoy, Boss Jing, anong nanuhay? Anong nanuhay? Puta, nabuhay yan. Bakit Ginesa? Abogado ka niya? Ang ina to mga to. Nang-aaway na kayo, mga mulol pa kayo. Mga narantano kayo Wala na, di na nakabawi si Tanga.
O kayo kasi, mangbabash lang kayo. Huwag kasi magmamadali mag-type. Tanginan nyo yung mga cellphone nyo kasi galit kayo sa China. China yung cellphone nyo eh. Oo, mga mwisit kayo, mga mwisit. Ano yan? Type muna dahan-dahan. Nabuhay. Ganon. Yan itong mga to, basta lang makapangbas. Madali ng madali. Oh, hindi ba? Oh, eto. Oh.